We have 7 ways to build own happiness. Una, stop pleasing everyone. You cannot make everyone happy. And trying to do so, it only drains you. So focus on living authentically and intentionally. Why intentionally? Kasi minsan, iniisip na baka magbago pa siya, kaya patatawarin ko muna. Intindihin ko muna. O kaya sinasabi mo sa sarili mo na hindi, mawawala rin tong sakit. Balang araw mapapatawad ko siya. So minsan, sa ganong sitwasyon, sinasacrifice natin yung ating peace para sa ibang tao. So, you have to live within purpose, authentically, and intentionally. Pangalawa, don't depend on others for joy. True happiness is self-created. Relying on people for your sense of worth sets you up for disappointment. This is the reason why we need to be stable financially and emotionally. Why financially? Kasi yung finances natin, nakaka-stress din yan. Lalong-lalo na kapag nakaasa tayo sa ibang tao. So, nandoon yung mga worries na ano yung kakainin natin, paano natin mababayaran yung mga bills natin. So, maaapektuhan yung peace of mind natin kapag hindi stable yung finances natin at emotion natin. Mawawala talaga yung happiness. Pangatlo, learn to say no. Protect your peace by setting boundaries. Saying no to what doesn't serve you is saying yes to yourself. May mga tao talaga na yes lang sila ng yes sa ibang tao. Kasi ayaw nilang masaktan. Ayaw nilang ma-disappoint. Lalong-lalo na kung importante sa kanya yung tao o pamilya. Kaya minsan, kahit labag sa kanya, mag-yes na lang siya. Kung nangyayari yan sa'yo, this time, piliin mo naman yung sarili mo. Kapag nakinig ka sa episode na to, ito na yung sign na kailangan mo nang piliin yung peace mo. Kailangan mo nang mag-set ng boundaries, protektahan yung peace mo na magbibigay sa'yo ng happiness. Kaya instead na mag-yes ka sa ibang tao, start saying yes to yourself. So ano yung mga way to say yes to yourself? Start new skills, new hobby. Masaya mag-enjoy, masaya mag-explore. Kaya oras na para piliin mo yung sarili mo na i-feed mo kung ano yung karapat-dapat na deserve mo talaga. Pang-apat, practice gratitude daily. So ayun, nag-burp ka. Kahit uminom ka ng tubig, o kung ano ba yung mga blessing na natatanggap mo o result ng mga pinaghirapan mo, you have to say thank you to yourself. Thank you, God. The more na ina-acknowledge mo yung mga bagay na meron ka, yung mga blessing na meron ka, the more na nagpapasalamat ka, the more na lumalaki ang pinto na dadaanan ng mga darating pa na blessing para sa iyo. Panglima, invest in self-growth. Magbasa ng libro, makinig ng mga podcast, sumulat, gumawa ng bagong skills or develop new skills. Kasi kapag nagtatry tayo sa mga bagay, ay the more na ginagawa natin, ay the more din na nagde-develop ng confident
na pangmatagalan. Bigyan natin ng worth yung sarili natin para hindi tayo makaranas ng stress. Alam mo, yung mga nakaka-stress ng mga bagay, kapag na-realize na natin yung mga maling desisyon natin. So, kapag na-realize na natin, kapag ready na tayo magbago, ayun, nakakaranas talaga ng anxiety. Lalong-lalo na kapag naisip na matanda na, tumatanda na, paano na yung mga hindi nagawa, kaya pa bang gawin habang bata ka pa. Ito na yung sign na mag-invest ka sa sarili mo. I-improve mo yung sarili mo. I-develop mo yung sarili mo kasi walang gagawa ng mga bagay na gusto mo. Kahit ibigay pa ng pamilya mo lahat-lahat sa'yo, kung hindi mo pipiliin yung sarili mo na humakbang to take action, walang mangyayari. From now on, start building yourself. Mag-invest sa mga libro o ano pa yung mga learnings na gusto mong matutunan. 6, take care of your mind and body. Mag-exercise, magpahinga, and mindfulness strengthens your both physical and emotional well-being, fueling happiness. Eat healthy and think healthy. Kapag iniisip natin lagi yung mga negative, hindi tayo magkakaroon ng peace at happiness. Kaya ingatan natin ang ating katawan at ang ating utak kasi ito lang yung kayamanan natin para makagawa tayo ng hakbang kung saan natin gusto dalhin yung ating sarili. 7, live with purpose, not comparison. Kailangan mo maintindihan kung ano yung happiness para sa'yo at huwag pakinggan yung mga dictate ng ibang tao. You have to walk your own path intentionally and authentically. Don't say later or next year mo na gawin. Kasi alam mo, minsan sa mga kabataan, kapag hindi pa nakaranas ng pressure, ang laging mananaig ay later na, bukas na, sa susunod na gagawin ko. So, maraming excuses. Ang mga tao na hindi pa naka-achieve ng kanilang goals kahit isa lang, maraming dahilan yan. Yung posibleng dahilan na mga excuses, siguro yung mga nakapaligid sa kanila o yung mga nakikita nila ng mga tao ay wala pang napatunayan sa sarili. Kaya siguro naisip nila na, siya nga wala pa nga eh. So hindi kailangan magmadali. So parang ganun, yung pumapasok sa kanilang isip na hindi kailangan magmadali. Kaya hindi nagsisimula. Kasi hindi pa nila na-realize na ang proseso ay matagal. Matagal ang result, matagal ang bunga. At minsan, iniisip na, matagal yan eh. Kaya hindi na lang sila nagkaroon ng lakas na gawin. Kasi napanghinaan sila ng loob.